Nitong mga nakaraan, sobrang busy talaga namin. Kasi syempre, yung paglilipat, ang laki ng kinain na oras niyan. Tapos ang dami natin labas. Meron tayong, nag-China tayo. Meron tayong mga domestic, yung sa Mountain Dew. Napareflect tuloy ako. Nangyari sa lamin yan. Reflect. Pagka ang tao ba ay busy at hindi makapagluto, ano ba ang madalas na niluluto niya? Itlog. Tama, isa yon. Tama, isa yon. Pero higit doon, fried rice. Kasi kahit anong ilagay mo sa fried rice, masarap yan. Tama. Di ba? Bawang nga lang yan, ilagay mo, tapos asin. Di ba? Okay na yan. Isa yun sa mga talagang mga busy na pagkain. Kasi sobrang simple na lang din. Tapos naisip ko, simple ang fried rice. Gawin nating komplikado, pare. Ito ang unang-unang komplikado series natin dito sa bagong studio. And ano pa ba ang pinakamagandang gawing komplikado? Kundi ang pinakasimpleng pagkain tulad ng fried rice, di ba? Hindi to basta tinambakan ko lang na kung ano ang ingredients. Kasi kahit anong ilagay mo sa fried rice, sasarap na yan. And ayoko ang mangyari dito, gawin lang natin siyang most expensive fried rice para maging masarap na fried rice siya, di ba? May isa pa akong sasabihin, nakalimutan ko eh. Simulan na natin to. Yun nga, simulan na natin. Ano ang pinaka-essential na ingredient ng fried rice bukod sa rice? Tama. Tama ka doon, sir. Bakit hindi tayo gumawa ng ultimate garlic rice? Lahat ng form ng garlic ay ilalagay natin dito. Nagbabago ang lasa niyan kung paano mo lulutuin. Di ba? So, iba ang lasa sa sariwang bawang, sa pinakuloang bawang, sa ginisang bawang. So, susubukan natin lahat i-integrate yun sa isang dish, di ba? Magsisimula tayo, actually, nagsimula na kami kanina, dito. Kumuha tayo ng chicken skin, tapos pinamantika ko kay George. Ngayon, eto na yung chicken oil. Ngayon, kung bakit hindi yung chicken oil namin ang ginamit namin? Kasi una, wala na kami, naiwan sa lumang studio. Tsaka pangalawa, pula yon. Ayoko tong pumula. Mag-iiba na agad yung yung tingin sa kanya. Mula dito sa chicken oil na to, lalagay natin dito ay bawang na buo. Kasi ito ang unang-unang form ng garlic na gagawin natin. Gagawa tayo ng confit garlic. I-reveal ko na dito yung mga klase ng bawang na gagamitin natin. Kasi ito medyo matagal-tagal to. Una sa lahat, ginisang bawang. Ang ginisang bawang hanggang lumutong ay iba ang lasa sa ginisang bawang na hilaw pa yung loob. So magkakaroon tayo ng ginisang bawang lang na typical. Magkakaroon tayo ng crispy garlic. Ito na yung magre-representa ng bawang na pinalutong. Magkakaroon tayo ng confit garlic, which is medyo manamis-namis ng konti. At ang huling-huling bawang natin ay, nasa na? Black garlic. Etong black garlic na to ay niluto ng 3 buwan to eh. Actually, pwede natin gawin to. Kuha ka daw ng rice cooker, i-keep warm mo 3 buwan at magiging... Ano laman? Walang laman? Yung garlic. Etong black garlic na to, ang lasa nito ay medyo lasa siyang prunes, lasa siyang pasas. So, medyo tatamis ng konti yung natin, fried rice natin, tapos medyo iitim din siya ng konti. So, etong confit, dahan-dahan lang natin to, medyo matagal-tagal to, at kapag okay na yan, balikan nyo ako dito mamaya. Pero, wag muna kayo nga alis dyan. Importante rin talaga sa fried rice, kasi gumagawa nga tayo ng fried rice komplikado. So, hindi naman siguro weird sabihin na nagsaing kami, specifically, pang fried rice. Ngayon, etong kanin na to, na binili namin, ay buhaghag. Buhaghag to. So, hindi ito yung katulad ng kanin ng mga fast food na malagkit. Actually, yun yung gusto ko. Kapag pangkain talaga. Pero kapag pang fried rice, ayoko syempre ng buhaghag na... ayoko ng malagkit na fried rice. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na kailangan yung gawin itong mga bagay na to. Kasi nga, ang fried rice ay meant na maging pagkain na simple lang. So, sinasabi ko lang dito, pwede kayong kumuha ng mga elements dito at pwede nyo ilagay sa normal yung fried rice. Or, kunyari, day off mo, ang gusto mo na lutuin, fried rice, gusto mong gawin komplikado, pwede rin naman yan, di ba? Again, etong kanin namin, hindi na namin kailangang i-rep ng isang araw. Buhaghag na yan. Usually kasi ang prerequisite niyan, kailangan tira kahapon para medyo na siya ng konti. Medyo buhaghag na. Isa pang makakatulong, kung magsasaing ka specifically pang fried rice, lagyan mo na ng mantika. Makakatulong yan para yung mga butil-butil, hiwa-hiwalay na. Yan. Mas makakatulong din kung ilalagay nyo, lalo yung bagong saing yung kanin, tapos dudurug-durugin nyo ng konti. Yan. Tapos tatapat nyo sa electric pan. O yan, sige, balikan nyo ako dito mamaya. Diyan sa chopping board ngayon, makikita nyo yung confit garlic natin. Manamis-namis yaan. Hindi ko yan igigisa, pero idadagdag ko yan mamaya. So gusto ko lang siyang durug-durugin ng konti. Kasi ayokong kumalat yung lasa nito masyado. Gusto ko yung packets lang ng flavor. Para minsan malasa. Diba?
Yan, konting durog lang. Kasi ito in itself, masarap na siya. Ngayon, prepare na natin yung ating, nasa na yung ating black garlic. Ayan, ito na pala. Minsan talaga, tumitingin pa tayo sa malayo, nasa harap na lang natin. Yun. Ito naman, wala namang preparasyon na kailangan to. Pero sa mga hindi pa nakakita, pakita ko lang yung black garlic. Siya ay literal na bawang na umitim sa tagal niluto. Tira mo. Ayan. Tingnan mo, Dre, hati tayo. Nang malaman. Tingnan mo, sobrang kakaiba niyan. Ang tamis. Ang tamis niya. Matamis siya. Para siyang pasas. Para siyang prunes. Oo. Para siyang, medyo mas Ang dates kasi walang asim eh. Mas malapit pa Prunes. For some reason, nagkakaroon siya ng asim, no? May konting asim. Ang sarap, di ba? Wala tayong preparation na gagawin dito. Dudurugin lang natin. So, papahimay ko na to kay Andre. Etong confit garlic nga natin, pre. Matamis na yan eh. Nawala na rin yung strong na lasa ng bawang dyan eh. Ngayon na nakaraan, pumunta ako sa isang event ng Mountain Dew, yung Camping with the Chefs. Tapos pinag-judge ako ng mga luto-lutong camping doon. May nakita ako doon na isang luto na matagal ko nang hindi nakikita. Well, yung niluto niya, simpleng tapa lang. Nagtapa lang siya. Pero ang kakaiba kasi doon... Yung panalo? O yung nanalo, hindi ko na kasi ito nakikita lately Yung bawang na pinitpit na may balat. Di ba, ganun yung mga ganun yung mga old school na na sinangag di ba? So ako nag-enjoy ako, na ginaganon ko yung yung bawang. Sabi ko, putya, ang galing nito. Ang tagal ko nang di nakakita nito. Sa suka sa sinangag ni Papa dati, kaso, yung bawang na ginamit niya doon, yung bawang na maliliit. So eto, gano'n yung gagawin natin. So pipit-pitin natin yung bawang. Yan, ganyan, no? So yung mantika natin na, actually, taba ng, yun? Talak. Manok, yes. Na pinaglutuan natin ng garlic. Kasama balak. Hindi ka ba nakikinig? Pagsasapakin mo! Ayaw mo makinig eh. Yan, tapos ngayon, eto, light na gisa lang. Yung parang gisang bahay lang. Hindi ito na gisa natin dito ng gigigil, di ba? Kasi gusto natin na unti-unting rumilis yung lasa at alam mo yun, ma-emulate natin yung lutong bahay. Tsaka kasi, hindi nga natin ito mahihirapan kang palutuin na sagad yan kasi nga ang lalaki ng tipak niya, 'di ba? So dito, yung labas lang yung yung makikita mong may konti-konting brownie na ganyan. At sigurado akong masarap to. Alam mo bakit? Bakit? Ayaw. Sure yan, 'di ba? May kasasarap pa yan, pero mamaya na. Timplahan din natin yan kasi kakainin yan 'di ba? Ayan, tinan nyo. May browning na ng konti, pero yung loob niyan, mahilaw-hilaw pa rin. Oo, ito lalagay natin. Yung sinaing natin kanina na, pinalamig natin para mas maging buhaghag. Para ma-emulate din natin yung day-old rice, di ba? Tapos yung apoy ko dito, mahina-hina lang rin. Para sa bahay. Di ba, hindi naman nang gugumigil yung apoy. Mahina lang. Kasi ayoko nang mag-brown pa further yung bawang natin. Sige, lang muna natin to. Lutuin natin dito para magbuhaghag. Tapos papanoorin na namin yung second attempt nila sa bench press. 140, Grabe, Medyo hiwa-hiwalay na yung bigas natin. Hindi naninikit. Okay. Lagay na natin yung ating confit garlic. Yan. Tapos, ang ating black garlic. Nag-iisip ako kung dudurugin ba natin yung black garlic. Kaso baka masyadong tumamis yung fried rice natin. Di ba? So, ganyan na lang. Tsambahan na lang. Packets na lang. Pero subukan kong durugin ng konti dito. Yan. Asin uli. Yan. Grabe ka garlic yan, Patay natin. Ang last na ilalagay natin ay hilaw na bawang, pero ayoko may maanghangan. So, gigilingin natin. Ima-microplay natin. Di ba? Parang keso yan, pero maanghang. Yan talaga, tsambahan. Oo. Di, ang maganda kasi dito, kakalat siya sa buong mixture kasi nga ang liliit nung nung gayat niya. Ihiwa lang ako dito ng pang-garnish. Ay, may kulang pa pala yan. Hindi ko na makalimutan. Yan. Lagyan natin, tapos itatoppings din natin. Yan rin, di ka sure, no? Parang tumitik-tik yung kapitbahay nyo. Galing. Tumpok lang natin sa taas yan. Garlic chips sa taas. At eto na, pare, ang ating komplikado garlic fried rice. Sa mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Hoy! Tikman natin yan, pero baka hindi lang gusto. Bench press ng bench press Call me TT when you need that love. When you need that rush, when it's not enough. Hit me once, I'm already on my way to you. On the way. Walang ulam-ulam. Ito ata ang pinakamurang Ninong Ray episode na nagawa natin, pare. Yan, pare. And the perfect bite. The second perfect bite. Ang sarap, pare. Oy, ano nga, igulip na rin dito. Gagi, ang complex ng lasa. Oo, sarap naman, no? Teka lang. Kunin na yung plato. Pre, At walang ulam. lasa siyang garlic rice, pero ang daming nangyayari.
technically gano'n naman talaga siya di ba? Garlic rice lang, na pinakomplika lang natin. Pero kasi, Nakakarami ka na. dito kasi sa komplikado series natin, kung bago ka nanonood dito, ang premise namin dito, kabaliktaran to ng cooking show ni Simple. Na simple lang. Ito, komplikado. Kasi, naniniwala ako na hindi mo naman kailangang magluto ng komplikado para magluto ng masarap. Dapat, sa bawat kaakibat na komplikasyon, may Depende country yan. may kaakibat na sarap. Ganun dapat. Hindi pwedeng komplikado lang for the sake of being complicated. Hindi pwede yung bagay na yun. Pero pare, legit masarap to kung kayo ay merong oras na itry to. Itry nyo. Pero kung wala naman, ang pinakamalaking nag-ambag ng lasa talaga dito ay yung hindi, yung confit garlic talaga. Pangalawa yung black garlic. Pero ang laki ng inambag na lasa ng black garlic, ng confit garlic. Yung black garlic kasi, parang tamis element na lang siya. Hindi na kasi siya lasang bawang. Oo, hindi dinurog eh. Pero kapag nakagat mo yung black garlic, ano yan? Magugulat ka talaga, di ba? Sarap, pare. Tayo sa pangalawa natin. Ito mas komplikado ng konti. Isa sa mga pinaka-paborito kong chicken dishes sa mundo ay Hainanese chicken. Sabi ko, kapag Hainanese chicken ang ginawa natin, anong gagawin ko? Yung pinagkuluan ng manok, yun yung pansasaing ko, tapos pa-fried rice ko. Parang ang lamya naman nun. Paano pa kaya natin ni-expand yung idea? Tapos bigla ako na-realize, ang Hainanese chicken, ang talagang nagpapaiba ng lasa doon, bukod syempre doon sa masarap na manok, ay yung tatlong sausawan niya. Yung luya, yung chili, tsaka yung matamis na toyo. Diba? So pwede ba nating ilagay yon sa isang fried rice? Mag-iiba kaya yung lasa? Tingnan natin, pare. So, technically speaking, hindi na to talagang Hainanese chicken. Pero doon natin kinuha yung inspirasyon. So, magsisimula yan dito sa isang buong chicken breast. Gaya na natin yan dyan. Ngayon, hindi na ako dito masyadong mape-pressure sa... Kakasabi ko lang. Doon nga sa klase ng luto, kasi hindi naman to Hainanese na isa-serve siya ng ganyan. Isasahog din natin sa fried rice yan, ha? Sibuyas, luya. Ganyan lang. Hindi, kulang pa. Kaya natin dyan. Yan. Kaya natin dyan. Pamintang buo. Star anise isa lang kung gusto nyo. Dahon ng laurel. Seed. Oh, okay na yan. Pakuluin lang muna natin to pare. Wop! Okay na yan. Kunin na natin yan. Malalamigin natin to. Tapos, mula dito, dyan na tayo magsasaing mismo. Kailangan ko lang hugasan to para lang ma-ensure natin na buwaghag talaga. Ha? Kumukulo, lagay nyo na yan. Saingin na lang natin to, pare. Hop! Okay. Yan. Oh, maganda saing. Buhaghag siya. Okay. Hindi dikit-dikit. Very nice. Kung gusto yung mas gawing komplikado to, bukas yung pa isangag. Pero okay na tong komplikasyon na to. Oh, pakitapat sa electric pan. Tapos akin na yung manok na nakatapat dyan. So okay na yung ano natin, kanin natin. Ang kailangan na lang natin is yung manok. Tsaka yung mga condiments niya. Ang gagawin ko lang dito, to medyo weird tong bagay na to at hindi ko sure kung gagana talaga. Mawarakan natin yan. Hihibla-hiblahin natin to nang hindi sobra. Ang mantika ilagay natin eto. Yung pinagtunawan ng chicken skin tapos pinaglutuan ng garlic. Manok, gawin natin dyan. Piprito natin yan, pare. So, basta medyo papakrispihin natin to. Tapos, basta, cut muna. Tira nyo, crispy na. Bawasan natin ng konting mantika. Yan. Tapos, yung sweet soy sauce natin, dito natin bubuin. Kasi ang ginagawa ko dyan, pinaghahalo lang yung toyo tsaka honey. Pero dito na kasi gusto ko siyang pakapitin. Toyo, honey. So, para i-glaze natin siya sa sweet soy sauce. Pero kasi, ang pinagkaiba talaga nito, kaya hindi talaga siya Hainanese. Kasi yung Hainanese, talagang yung manok niya, matabang. Hindi siya matabang per se, pero kundi, parang pinakuluan lang. Ganon. Eto, talagang pinirito, na mag-iiba na talaga yung lasa niya. Isang paborito ko talaga sa Hainanese is yung luya. Yung luya na may mantika, di ba? So, nagpabalat na ako ng luya, tapos meron tayong microplane dito. Ngayon natin yan. Yun. Ngayon, etong luya na to, para lumabas yung lasa niya, kailangan siyang lutuin sa mainit na mantika. Binubuhusan lang actually ng ano yan, ng mantika yan, pero tayo baliktad. Mantika, luya muna. Yan. Spring onions, konti asin. Yan. Ay, napakasarap nitswa. Okay na tayo, mag-fried rice na tayo, pare. Fried rice na tayo, pare. Again, ito pa rin yung mantika ng manok. Dulas ng kanin natin, no? Total chicken naman yan. Wala mong masama maglagay ng nor, chicken powder, pare. May last na isang buong manok. Tama. Yung mga luya-luya na yan, sama nyo, patibong yan. Okay. Nakitang-kita yung star anise, oh. Ngayon, yung manok natin,
Flex yan. Oh, flex yan. At eto na, ang ating, ano to? Siguro. Hainanese. Hindi kasi talaga siya Hainanese. Siguro. Hindi ito Hainanese komplikado fried rice. Ang mukha naman talaga napakasarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, gusto ko muna ako. You know I'm calling Effort yun, pare. TT when you need that love. When you need that rush, when it's not enough. Hit me once, I'm already on my way to you. On the way. Tikman muna natin yung kanin. Ito siya, be perfect bite. May alam mo ang lasa nito kasi sinaing nga natin to. So, yung tubig na hihigupin ng normal na sinaing ay walang lasa. Ito, yung chicken stock na kargado ng kung ano-anong aromatics, di ba? Ilagyan natin yan. Ay, may nakalimutan tayo. Ano? Sabi ko na para may kulang, kaya paikot-ikot ako kanina eh. Yung takot na takot isalin si George. Yung chili. Pero eto kasi, tama nga naman, maganda naman to on the side. Tama. Kasi katulad ni George, sobrang hilig niya sa sili, di ba? Dito lang, yan. Lagyan ko ng luya. Ito talaga paborito ko. Yan pare. Ang the perfect bite. For some weird reason. Siguro hindi naman sobrang weird. Pero lasang Hainanese pa rin siya. Pero kasi ang lakas maka-Hainanese nung ano, yung luya condiment na yan, sobra. Ngayon yung manok natin, syempre hindi siya sing tender ng normal na Hainanese chicken. Actually, sobrang dinry natin siya. Para siya na medyo naging jerky ng konti. In a good way, na para siyang may texture pa, hindi lang puro kanin. Wala, sir. Nakahalo na yung sweet soy sauce natin dyan. Di ba? May Hainanese vibes, no? Diba? Saka may tamis, alat. Ngayon si Alvin, nung nag-date kami sa Singapore dati niyan, Ha? oh, sabi niya, di talaga, sorry pre, di talaga ako masyado mahilig sa Hainanese. Alam mo kung bakit hindi, pre? Ang lamig nung Hainanese nila. Hindi, malamig kasi talaga minsan yung manok. Ang lamig. Like, hindi, room temp pa, malamig talaga. Siguro kung di ka sanay sa malamig, sino ba sa atin ang sanay sa malamig na manok? Parang wala naman. Pero ako personally, gusto ko talaga Hainanese chicken. Pero eto, Bing, kahit di ka mahilig sa Hainanese, panalo sa'yo? Okay sa'yo. Yung kanin itself, malasang-malasa na talaga eh. Hindi siya malasang alat lang talaga. Kasi, legit to na may chicken stock, tapos yung pin-dried rice natin, nilagyan pa natin ng Knorr chicken powder, di ba? Ano sabi ko, hindi ako masyado magkakanin. Bawal sa akin to eh. Pero sarap kasi. Para sa ating huli at pinakakomplikadong fried rice, humanap ako ng inspirasyon. Ha? Wala po. Humanap ako ng inspirasyon sa kabilang panig ng mundo. Pumunta akong France. Oo. Nasagot kasi ng France yung dati ko pang inirereklamo sa mundo na bakit ang sibuyas ay laging supporting actor lang? Bakit hindi main star ang sibuyas? Pero sa France hindi ganon. Meron silang sikat na French onion soup. Di ba? Naisip ko, yung idea ba ng French onion soup ay pwede nating isalin sa fried rice? Pwede kaya yun? Subukan natin. Una natin gagawin yung beef stock natin. Nag-roast na kami dito ng buto-buto ng baka. Kulang pa siya sa roast, pero pwede na sa akin yan. Ang magbibigay ng kulay naman siguro dyan yung vegetables. Ayan, no? Naglagay din tayo ng mirepoix dito. Ano ang laman ng mirepoix? Celery. Ang kapal na mukha mo, ikaw kasi gumawa nito, kaya alam mo. Ka-11. Kaonse! Hindi ko Kaonse! kasi alam yung merap po eh. Tama. Kaonse alam. Uy, di po kasama yung papel, ha? Ngayon, medyo matagal-tagal yan. So, pakuluan lang muna natin. Yung stock natin ay okay na. Eto siya, medyo malamig na. Ang problema, yung fat separator namin ay naiwan sa lumang studio. So, subukan nating bawasan yung mantika nitswa. Salin lang natin to sa mataas na lalagyan. Tapos unti-unti umaangat yung mantika. George, pengang straw. Oh, kuha tayo ladle. Pero wag niyo itatapon to kung sakasakaling gagawin niyo to, ha. Ilagay niyo lang sa rep, pag gisa-gisa niyo ng gulay, 'di ba? Pamprito niyo ng itlog, pamahid niyo pag masakit ulo ng asawa niyo, kahit ano. Gawin natin din eh. Ay, maganda rin maghugas sa strainer, ha, provided yung strainer niyo ay medyo pino-pino. Sobrang lasa siguro nito. O yan, saing na natin yan, pare. Habang nagsasaing tayo, gawin na natin yung ating caramelized onions. Ang isa pang essential na kailangan nating gawin ay mag-caramelize onions. So marami tayong sibuyas dito. Gawin natin dyan. Konting asin para kumatas. At yan, caramelize na natin to. Medyo matagal-tagalan talaga to, pare. Pero I suggest dahan-dahanin nyo talaga para lumabas yung tamis, pero hindi masunog. Ngayon, isa pang wala naman sa French onion soup, pero parang nagiging ano na to eh. Onion fried rice na gusto ko sana ilagay ay ang paborito kong fried onions. Meron na tayo dito sibuyas na dapat talaga pula,
Pero pwede rin naman to. Kaya natin dyan, pinahiwa ko lang to ng haba-haba. Kunting asin. Pwede rin naman wala ng asin. Kasi po, kumbaga, sahog lang naman to. Tapos, APF. Hindi. AFP. Oh, masyado malakas yun. Ha? Hari-hari na lang. Yan, piprito lang natin yan. Yan. So ngayon, prito lang natin to at yung sinaing natin ay iniinin na. Yan, ang ganda ng fried onions natin. Natin dyan. Kakacheck ko lang ng sinaing natin. Kulang pa. So ngayon, gawin muna natin yung isang bagay na hindi ko sure kung magagawa ko ba. Kung tutuusin, maliit na element na doon sa dish natin. Pero... Fire. Ha? Water. Ha? Earth. Bago natin gawin yung sinasabi kung parang hindi ako sure kung magagawa ko. Yung sinaing natin parang okay na. Tulad nung kanina. Tapos, ang French onion soup, kung familiar kayo doon, soup lang talaga siya nagawa sa beef stock, tapos caramelized onions. Pero yung taas nun, may tinapay at keso yon. Ngayon, usually ginagamit doon gruyere, ganyan, o kung ano mang keso. Pero naisip ko, pag naglagay ba ako ng melted na keso sa fried rice, okay ba? Hindi ako sobrang sure eh. So, ang gagawin ko na lang, susubukan kong gumawa ng parmesan crisps. Wow. Tapos, ang idea dito, magiging parang biscuit siya. Kasi susuksok kong ganun sa fried rice. Ang angas nun. Try natin kung magagawa ko. Pero tayo ditong freshly grated na parmesan cheese mula sa parmesan cheese na hindi pa 4 na taon sa rep namin. Ay. Subukan lang natin kung magagawa ko ha. Ang idea daw dito is tutunawin lang siya sa non-stick na pan. Tapos kapag natunaw siya, mabubuo. Tapos kapag na lumamig, magiging matigas. Ayan, naglalagay lang ako ng konti pang parmesan cheese para malaki yung ano natin. So ko lang malaman kung titigas ba to, magiging malutong ba to. Para nabuo na siya. Makukuha ko ba to? O ngayon ko na ba kukunin? O mamaya pa ba? Parang okay naman siya. Pero gawa ko isa, mas malaki. Ito malaki. Try lang natin kung magagawa natin. Baka pwede kong ganyan-ganyan habang malambot pa. Oo. Yan, parang okay na to. Tingin ko okay na to. Ang mantikang gagamitin natin dito ay syempre, bone marrow, pare. Na kinuha kanina dun sa mga buto-buto ng baka bago lutuin. Kung tutuusin, pwede naman yun. Kasi may mga bone marrow din yan eh. Pero ito na lang. Parang ano lang din talaga yan. Parang butter lang. Yung kanin natin na pinaypayan ng Japanese master natin kanina. Baka kung mapapansin nyo, parang magkakadikit yung kanin natin dito. Feeling ko dahil nagsebo na. Kasi malamig doon sa area na yun. Asin, malagkit nga talaga tong fried rice natin na to kumpara sa mga kanina. No? Lagay na natin itong mga to, ating caramelized onions. Tapos, patayin natin yan. Ano tayo ng fried onions. Natin dyan. 1, 2, 3. Yan. Yung queso element natin. Ganyan yan, sir. Ganyan yan. Oo. At eto na ang ating French onion fried rice. Mukha naman talaga napakasarap. Pero bumabagsak na yung keso. Kaya mukha naman masarap pero picture mo na Calling dito. back. Call me TT when you need that love. When you need that rush, when it's not enough. Hit me once, I'm already on my way to you. On the way. Diba? Sobrang stable. 30 minutes kayo nag-picture-picture dyan para wala naman nangyari, diba? Parang pinagmamadali mo ko, sir. Hindi, mamadali. Babasagin ko na yan. Ganun yun. Yan pare. Ang the perfect bite. Di ba sinasabi nga natin, dapat sa bawat komplikasyon, dapat may kaakibat na sarap. Halika dito. Natikman mo naman yung mga fried rice kanina lahat, di ba? Oh, yung after ng ano. After ng ano, di ba? Parang nawala yung lasa ng ano. Parmesan cheese. Ayan, subo mo. Ay, may lasa na. Hindi. Natalo lang siya ng lasa. ng Sibuyas, oo. Mas matapang yung lasa ng ano. Itong Sibuyas, Itong oo. crispy. Pero yung parang hindi ko nalasahan yung caramel something na gano'n. Hindi. Ang di natin nalasahan dito, yung baka. Yun yung pinaka-komplikadong ginawa natin. Ang tagal natin sinalang nun. Diba? Pin-pressure cooker pa natin yun. In-oven pa natin yun. Tapos di mo siya malasahan. Yung bone marrow, di ko rin masyadong malasahan. Pre, lasa lang siya sibuyas. Na okay naman siya, pero hindi ko malasahan yung baka. Wala talaga. Oo, sige. Okay naman siya. Decent yung nagawa natin. Pero hindi siya sulit para sa komplikasyon eh. Ang pinakasulit para sa komplikasyon is yung number 1 pa rin talaga. Yung garlic fried rice natin. Pre, ang sarap nun. Ang sarap ng garlic fried rice na yun. Tapos talagang, lasa lang siyang sinangag ng magulang mo na mahal ka. Na-upgraded lang ng konti. Bigla na may puputok ka tamis. Wala si Amedy. Mas gusto ko yung tunog ni Amedy eh. Oh. Sino ba yung pusa ng pusa na yan? Ito yung mga nangingibabaw na comment eh. Doon sa BOH with Donnie Pangilinan. Oh. Ang comment lang niya, tapos ang dami ring nag-thumbs up eh. Ano sabi? Ninong Rai feedback lang, I think mas okay yung
dalawa separate chairs or couch kasi masyado malapit kayo sa isa't isa. Or maliit yung couch. Or prone sa stiff neck. Kasi leeg lang yung nakalingon, hindi buong katawan. So wala kayong eye-to-eye contact. Pwede namin i-consider yan. Pwede, kasi modular naman to eh. Oo. Pwede nating Baka pwede isa i-usod. dun sa isa, yung isa dito sa couch. Hindi, kasi ang ano ko sana niyan, kaya ganyan yung setup, kasi si Donnie nga yung unang BOH natin dito. Gusto ko sana kumandong siya sa akin. Yun yung idea. Pero sige, ano pa naman to? Bata pa naman yung studio namin, marami pang pwedeng mabago. Matanda lang dito si Alvin eh. Si Asyong, okay, sige. Tapos gusto ko rin, actually maganda yung sinabi mo, na doon ako nakaupo. Kaso pag doon naman ako nakaupo, tapos siya sa couch, parang ang layo naman namin. Oo, i-take into consideration namin yan. Kasi inaaral pa rin naman talaga namin, hindi kami masyado madalas makapag-BOH it. Teka lang, samantalang dati wala nagre-reklamo sa BOH natin, magkatabi lang kami sa stainless na lamesa. Ngayon nagkaroon ng ganyan, may ano na. Hindi pero sige, iti-take into consideration namin yung sinabi mo, di ba? Pero mabalik tayo dito, and maraming salamat pala sa comment mo. Ano pangalan na nag-comment, sinabi mo ba? Tuna Rina, J10. J10, no? So, shoutout sa'yo, maraming salamat sa comment mo, iti-take into consideration namin yan. Pero dito, sa mga dishes na ginawa natin, I suggest wag nyo nang gawin etong onion fried rice. Pwede, pero wag na kayong gumawa ng beef stock. Gumawa kayo ng normal na fried rice, saksakan nyo ng caramelized onions, tsaka fried onions. Yung pangalawa, okay rin naman siya. Ang dami lang masyado step. Pero ang pinakasulit sa komplikasyon talaga is yung garlic fried rice na. Meron tayong mga available na merch. Meron, share. Meron tayong Paul Medina, meron tayong Mecca, meron tayong bago-bago, Ninong Rai Bakal Club, di ba? Mataba pero malakas. Tapos, ngayon meron din tayong puti na yung dati natin, pinakasikat na design natin. Ngayon, mapapansin nyo, walang itim na outline. Yung totoo po, meron. Meron po talaga. Ito ay sample lang, di ba? Kaya, sa harap, parang ganyan. Meron po talaga yan. And kaka-deliver lang kanina. So, pwede nyo nang i-check out dyan. Maraming salamat mga inaanak hanggang sa muli. Kung meron pa kayong mga dishes na gusto nyo pakomplikahin namin, comment nyo lang sa baba. And pagkatapos nyo magluto, syempre ang bantot-bantot nyo, lalo kung pangalan mo Alvin, bili ka na ng perfume treats. Tapos samahan nyo na rin ng Ninong Rai cookbook. Hindi po ito cookbook ni Ninong Rai. I love you. Shine together, feel that hot